Mga teoryang pampanitikan. So, i-discuss po natin, no? So, tignan po natin. Pag sinabi pong mga teoryang pampanitikan, sabi dyan, ito ay salamin ng tunay na buhay, nagsisilbing daan ito upang mabago ang lipunan. So, sa paanong paraan po ba nagiging salamin ng tunay na buhay, no? So, sinasabi po sa araling panlipunan, 'di ba? History repeats itself. So, ibig pong sabihin, maaaring yung mga nangyari na noong unang panahon, mga kaugalian, gawi, tradisyon, nauulit lang po siya. No? At the same time, nagkakaroon ng pagbabago doon kung nagkakaroon tayo ng realization. Same as sa mga sitwasyong nangyayari sa buhay natin, may mga pagkakataon na minsan nangyari na yun eh. Pero bakit hindi pa rin natin alam yung lesson? Diba? So, isa-isahin po natin yung mga teorya. Tingnan natin kung yung sitwasyon bang nangyayari sa buhay natin ay saang teorya ba natin siya maika-categorize. So, isa-isahin po natin. Unahin po natin yung tinatawag na teoryang moralistiko. So, sabi po dyan sa teoryang moralistiko, ayan, nakalagay dyan pagpapahalaga sa disiplina, moralidad at kaayusang nararapat at inaasahan ng madla. So, ibig pong sabihin, kung inaasahan ng madla, yun, yung pag-uugali na dapat makita sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Kung nakilala ka nila bilang isang shy type na tao, hanggang paglaki mo, shy type ka. No? Medyo mataas lang ang expectation ng mga tao sa paligid mo kapag teoryang moralistiko. So, paano din po yun? Isang halimbawa po niyan kapag at tinatanong natin yung sarili natin, ano na bang nagawa ko? Ako ba bilang kabataan, masasabi ko pa ba na ako ay pag-asa ng bayan? No? So, bakit nagiging moralistiko siya? Pumapasok yung pagpapahalagang pandisiplina mo tsaka moralidad. Tinitignan mo, tama pa ba o angkop pa ba yung kilos na ginagawa ko? O tama pa ba to? Diba? Teoryang moralistiko po siya. Then kasunod po ay yung tinatawag pong sosyologikal. So, pag sinabi naman po nating sosyologikal, iyan naman po ay nakapokus sa pagpapakita ng kalagayan ng lipunan at mga uri ng tao sa panahong iyon. Anong pag-uugali ang lumalabas sa'yo kapag may mga senaryong nagaganap sa buhay mo? Halimbawa po niyan, from the word socio, it means social. Social, ibig pong sabihin nun ay pakikisalamuha, pakikipag-usap at pakikipagkapwa-tao po natin sa paligid natin. So, paano po yun, no? Masasabi po natin sosyologikal ang isang sitwasyon kung isang bagay, kung nag-react ka, anong naging response mo? Nakita mo na kinuha ng kaklase mo yung gamit mo, anong naging response mo? Maaaring nagalit ka, o napalabas nila yung ugali mo. That is sociological. No, minsan kasi hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na ginagawa natin. Basta-basta tayo ng desisyon, 'di ba? Pabigla-bigla tayo. Pag sinabi sa atin ng kaklase natin, huwag na tayo pumasok. Ay, sige. 'Di ba? Tapos bigla mong maiisip mo, dapat pala, di na ako sumama sa'yo. Mali. May institutional pala nun. May quiz pala nun. Dami ko tuloy na miss na activity. That is socio-logical. Nakikita mo kung anong katauhan o pag-uugali ng tao ang meron sa paligid mo. Then, ikatlo po, ay yung ayan po, yung kalupi, for example. No? Parang yung kwento po niyan, isang ale saka isang bata. No? Hindi niya inisip na kasi yung ali dyan, nawala yung kalupi po, ibig sabihin nun pitaka. Nawala kasi yung pitaka niya dyan, habang namamalengke siya. So, ang pinagbintangan niya po yung batang nakabunggo sa kanya. No, tapos pinagwagwagan niya hanggang sa mapatay niya yung bata kasi galit na galit siya at pinapaamin niya na yun ay magnanakaw. So, wala namang inamin yung bata kasi hindi naman talaga niya kinuha. So, pag uwi niya sa bahay, ang sabi lang ng anak niya, Nay, pag may dala kang mga bilihin paano ka makakapamalengke yung pitaka mo, naiwan mo dyan sa ibabaw ng ref? Diba? Same as, minsan, naghahanap tayo ng mga tao na isisisihin natin sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. O vice versa, sinisisi tayo ng mga tao sa paligid natin sa mga bagay na hindi naman natin ginawa. Kasunod po ay yung tinatawag na teoryang psychological. From the word psychological,
Pag sinabi po natin psychological, galaw ng kaisipan o isipan ng tao, daloy ng isip, pagpapahalaga sa isip, sa ideya ng tao, psychological po yun. Paano po yun? Kapag naiisip niyo yung bagay, pag nagte-take kayo ng risk, isang example niyan, sa pula sa puti na dula na isinulat po ni Francisco Soc Rodrigo. Yung naka-green po si Kulas. Hindi po ba sa sugal, 50% na mananalo ka, 50% na matatalo ka. So si Kulas, hindi niya inisip na 50% matatalo siya. Ang laging nasa mindset niya, mananalo ako, mananalo ako, mananalo ako, hanggang sa naubos ang property niya. Nanalo ba siya? Hindi. Hindi siya mananalo. Sugal yun eh. Diba? Same sa inyo. Instead of ipambibili nyo na lang ng pagkain, ipambabayad ninyo tuition, pandagdag pambaon, ipapang-scatter nyo pa, gar. Pakashin nga ako 150, lalaro lang ko. Paldo yan eh. Paldo. Ganyan pa yung mga words ninyo, diba? Yun po. No? Kaya ingat din kayo dyan sa teoryang sosyologikal. Pag mag-iisip kayo, make sure iisipin nyo din agad, ano yung consequence ng naisip ko? Tama ba? Kasi kung hindi, wag mo nang ituloy. Okay? So, next one is yung tinatawag po nating teoryang formalismo. Pag sinabi naman po nating formalismo, yung mismong kabuuan ng kwento, yung pinagbibigyan ng focus. Paano po yun? Maganda yung storya, maganda yung title, na-catch yung attention mo, panonoodin mo. Kahit hindi mo pa alam yung buong kwento. Parang yung rewind. Yung mga nausong mga palabas sa sinihan. Rewind, Unhappy for You, Hello Love Again. Di ba? Dahil nagandahan mo yung unang part, ina-expect mo na maganda pa rin yung kasunod. No? Paano kung hindi? Di ba? Paano kung hindi na ganun kaganda yung kasunod? No? Hindi mo paniniwalaan yan. Bakit? Kasi catch yung attention mo, hook na hook ka dun sa palabas eh. Papanoodin mo siya. Pag-aaksayahan mo siya ng oras talaga. That is theory ng formalismo. Parang sa Wattpad, nagbabasa ka. Diba? Yung mga masyadong madaming views ng Wattpad ng author doon, that is theory ng formalismo. Hindi nila babasahin yun kung hindi sila nagandahan sa storya. Okay po? Then yung sumunod po is yung imahismo. Teoryang imahismo. Paano naman po yan? Yan po yung may nakalagay na sa lungguhit dyan, larawang visual. Pag sinabi po nating larawang visual, as is, may larawan. May nakikita ka, it's either hindi literal na larawan yon o pangyayari yon, bagay yon, imahismo yon. Paano po yun? Halimbawa, nakita mo may gumuho o may nalaglag sa classroom ninyo, sa upuan. Po, pwede bang sabihin ng katabi mo na hindi siya nalaglag, nakita mo nga nalaglag siya? Hindi. Malamang may ebidensya, nakita ng dalawang mata mo na nalaglag. Kaya masasabi mong nalaglag siya. Diba? Kasi may bida-bida lang kasi tayong mga kaibigan na ala naman siya dun sa senaryo, pero mas magaling pa siya sa nakakita ng mismong kwento. Diba? Yun ang imahismo po yun. So, yung kasunod po ay yung tinatawag na humanismo. From the word human ay tayo. No? So, yan po ay patungkol sa kakayahan o katangian ng tao. Nagbibigay ng pagpapahalaga higit sa tao kaysa sa anumang mga bagay. So, paano po yan? Ikaw ang bida sa kwento mo. Ikaw ang sentro ng mundo. Sa'yo lang umiikot ang mundo. Bakit? Kwento mo yan eh. Walang ibang pwedeng makaalam ng kwento mo kung hindi ikaw lang. Parang sa MMK. Maalaala mo kaya, magpakailanman, wish ko lang, tadhana, lahat ng mga kinukwento dyan, hindi nila ginawa yan. Yan ay true to life story na nangyayari talaga sa totoong buhay. And that is humanismo. Maaaring magbigay inspirasyon o hindi sa mga tao. Depende kung paano nila tatanggapin yung istorya mo. Okay? So, yung next po ay yung tinatawag na teoryang Marxismo. Marxismo ang isa sa pinakaayaw ko at dahil ito po ay pinaka-negative sa lahat ng teorya. Ang teoryang Marxismo po ay ang pagkakaiba-iba ng kalagayan sa buhay o yung tinatawag po natin na social stratification o yung estado ng pamumuhay ng tao. Tinitignan dyan. Parang paglalabanan ng mahina at malakas, ng mayaman sa mahirap. Di ba? Pag mahirap ka, wala kang karapatang magreklamo, wala kang
karapatan magpakulong. Kasi, kaya nilang, yung mga mayayaman, meron sila neto kaya kanilang bayaran. Diba? Sasabihin lang, inareglo na yan, binayaran lang 100,000 yan para hindi magkaso. Buhay ng tao ngayon, nababayaran na lang ng ganyan. Diba? And negative yun. Kasi parang akala ng mga tao sa paligid, porkit may mataas ang estado ng pamumuhay nila, okay na silang mamaliit o kung ano man yung gawin nila. And, yun nga sabi ko sa inyo, very negative kasi siya. The next po, ay yung tinatawag nating teoryang feminismo. Pag sinabi naman nating feminismo, ito naman yung mga uri ng akda na may kalagayan o pagkakapantay-pantay daw ng tingin sa kababaihan at kalalakihan. Paano pong pantay na pagtingin? Dati po kasi ang nanay, mga babae, ay lagi lang gumagawa ng household chores. Tagapagsilbi lang sa asawa. Ngayon, hindi naman na. Kaya dapat pantay nating tinitingnan ng babae at lalaki. Hindi po pwedeng sabihin, Car, wag mong iniiyakan yun. Babae lang yun. Gantihan mo, babae lang yan. Mahina yan. Di ba? Hindi mahina ang babae. Kasi, paano niyo masasabing mahina ang babae kung kaya nang gumawa ng bahay, kaya nang mag-construction worker ng babae, at the same time, kayang maghalo ng simento? Sige nga, sabihin niyo kung hindi natin pwedeng bigyan ng karapatan at pantay na pagtingin ang kababaihan at kalalakihan. That is teory ang feminismo. Pinopromote niyan yung kapantayan ng pagtingin sa kababaihan. Okay po. At ang panghuli po ay yung tinatawag po nating existentialismo. Yung existentialismo na yan naman ang free will mo. Meron kang malayang pagpapasya. Meron kang plan A at plan B. Choose one. Diba? Sa buhay, lagi kang meron dalawang choices. It's either A or B. No? Kaya hindi ako naniniwala. Ginawa ko lang naman yung kasi sabi niya. Hindi niya sabi. Gusto mo yun. Kasi may choice ka, dalawa. Bakit hindi ka humindi? May choice ka na humindi. Umuo ka. Gusto mo din yun. Diba? That is existentialismo. No? Bakit existentialismo malayang pagpapasya, mga anak? Kasi sabi dyan, para hindi ka maikahon ng lipunan. Pag naikahon ka ng lipunan, kakawawain at aabusuhin ka ng tao sa paligid mo. Gagawin ka nilang tau-tauhan o kaya robot na susunod lang sa lahat ng utos nila. At para mangyari na hindi ka maikahon ng lipunan at hindi ka gawing alipin ng mga tao sa paligid mo, anong kailangan mong gawin? Magpasya, mag-isip ng maayos. No? So, dyan po sa siyam na yan, makikita ninyo na yung mga nangyayaring sitwasyon sa inyo, maikakategorize nyo kung anumang mga uri ng teorya yun. No? Maaaring humanismo kayo kasi nakakapagbigay kayong inspirasyon at gusto nyo i-start kayo. No? Huwag yung pabida-bida o bida-bida, hindi yun matatawag na humanismo. O kaya nakikita nyo, bakit ang unfair ng buhay? Minsan kung sino pa yung lumalaban ng patas, sila pa yung wala. That's teoryang Marxismo. Kasi wala kang pera Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Diba? So, yan po yung apat na mga yung siyam na mga teorya. Okay po?